Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ, Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Agad-tapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boyeng, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Kaya ko lang naimungkahi na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice, Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka may salita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba baka sinabi niyo merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. Yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boyeng, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung ire-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. Ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection
at hindi mo siya hihingi ng kahit ano, dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung walang magsasalita. Hindi ba, Opo. Nelson, para ka namimingwit eh. Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Oh, bulate. Bulate. Maliliit na isda. Oh. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun nga. Pain. Kung walang pain, O walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Sekboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin, Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pa binabanggit siya, dyan singit ko lang nagsimula doon sila 2016 eh. Eh bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Bico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oho. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang.
tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives, hindi para magbigay ng testimony, hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol na sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. sa Krami? Bakit Custodial ganun? Center. Uy, nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, ay siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado ay hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Oho. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun.